napuntahan lang po namin ni Maricel ito pong nakalulungkot na nangyari in just 2 months, parang dalawang school shooting po agad yung nangyari at nalulungkot po tayo dyan, especially yung mga magulang din malamang na nakikinig ngayon. Si Secretary Angara may sinasabi po stricter entry protocols for the schools, CCTV, may binabanggit po siyang metal detectors, security guards na i-employed po sa mga eskwelahan, pampublikong eskwelahan, and even daw yung assistance ng mga barangay tanods natin. Ito pong binabanggit ni Secretary Angara, recommendations po ba ito or magiging mandatory po ba ito? At kailan din po ang implementation nito kung sakali mang mandatory? Well, it's already mandatory because we have already issued the policy on this, Ms. Chacha, no? Yung DO6 series of 2026. So talagang mandated for our schools, public schools, no, to heighten their security measures by deploying more security guards, more CCTVs, use of metal detectors, employing protocols like bag search. So lahat po ito, lahat po ng schools natin ay mandato Kasama na. po. Oo. But of course, Ms. Chacha, we have to also consider the resources, no, yung capacity din ng ating mga schools to immediately produce the required numbers of security guards, the required numbers of CCTV, depending on the size of the school. Oo. So yan lang po yung isang balakid, but we are trying to address that, especially that forthcoming na yung budget Yes. hearings natin. So isasama na ho namin yan sa mga proposals natin. Oo. Yung budget ba natin this year, Yusek, wala pa doon? Hindi pa doon kasama? Kasama naman, but just the MOE. Okay. Meaning yung operational expense fund Dadagdagan. ng ating mga schools. Opo, doon nila Dadagdagan kinukuha po. yan. Oo. Oo. And So, yung ibang kulang schools, talaga. kumbaga yung ibang schools, ngayon nga hindi pa enough yung funds. So ngayon, dadagdagan po para dito sa sinasabi na mas Well, pinahigpit yes. na security sa mga eskwelahan. Kanina po kasi nabanggit nyo, ito mandatory na kasi may DepEd order na, pinatutupad na dapat sa mga pampublikong eskwelahan. Yung nangyari po recently is from a private school. Yes. Paano po ang gagawin natin doon? Hanggang saan lang po ba ang kapangyarihan po ng DepEd pagdating sa mga pribadong eskwelahan, pagdating sa mas pinahigpit po na security? Palagi naman yan, Ms. Chacha, no, na pagka meron hong issuance ang DepEd, we encourage our private schools to, or we enjoin our public schools to also comply at the minimum doon sa ating mga requirements. But of course, hindi ho namin pwedeng saklawan talaga kung ano ang kakayanan ng private schools natin. So, although may oversight naman tayo, Ms. Chacha, no, sa mga private schools natin kasi under regulatory rin naman sila. Yes. So we can always call them out kung talagang may mga private schools na nagkukulang, no? Lalo kung merong pong reklamo coming from the parents, from stakeholders, then we can address that and we can call the attention of the private school administrators. So hanggang doon lang muna ang aming relationship. Pero hindi pa po sila required. Kumbaga, hindi mandatory for them na dapat sumunod kayo. Kung ano yung pinapatupad sa public school, dapat ganun din sa private. Wala pong ganun. Unang-una, Ms. Chacha, dapat ang nagre-require noon yung mga magulang, di ba? Kasi nagbabayad sila eh. Negosyo po ito eh. Business po ito. Yes, so, naiintindihan po natin. As customers, Yusek, yung parents po dapat ang nagde-demand nun. Na naiintindihan po natin yan kasi nga pribadong eskwelahan na ito. Pero yun nga, that's why I ask kung hanggang saan lang po yung po pwede magawa ng DepEd dito. Kasi yung nangyari po is from a private school. Oo eh. Yes. So ngayon, yung sinasabi nyo po na pwedeng ibigay ito sa kanila pero hindi kasing mandatory ng sa public school, paano po kung hindi susunod yung iba? Well, yun po, doon po pwedeng pumasok yung oversight. No? At kung yan po ay manggagaling na po doon sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga mag-aaral, then we can exercise our oversight function over these private schools. No? At may proseso naman po tayo dyan through our regional offices to investigate at tignan kung talagang may kapabayaan o may kakulangan yung private schools. And Yusek, right now, how do you check yung mga public schools kung talaga nasusunod yung stricter protocols?
Meron po tayong mga teams sa mga regional offices and division offices natin who can do some visitorial. Pero hindi ho natin kakayanin lahat na ikutan araw-araw kasi mas malaki ho yung trabaho namin sa public school, Ms. Chacha. No? So pwede hong gawin yan on a random, again, because of a complaint or a formal complaint lodged versus the private school. So pwede hong puntahan yan. Or even on a random basis, pwede hong tignan ng ating mga regional office. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.